Praise God. 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 Magandang umaga po mga taga-San Jose. Praise God. Praise God. Praise God. Magandang umaga po mga taga-San Jose. Ako ay muling dinako sa inyong harapan ng Panginoon upang mamahagi ng salita ng Diyos. Ako ating tatanggapin ang salita ng Diyos ay magdudulot sa atin ang kaligtasan. Ang salita ng Diyos magdudulot sa atin ang kagalingan. Ang salita ng Diyos ay magdudulot sa atin ang katatagan. Ang salita ng Diyos magdudulot sa atin ang kapayapaan. Ang salita ng Diyos magdudulot sa atin ang karunungan. Ang salita ng Diyos magdudulot sa atin ang kaligtasan. At marami pa mabubuting bagay ang dulot ng salita ng Diyos. Ang dapat lamang gagawin ng tao ay pakinggan ito, magpakumbaba at isabuhay ang kanyang napapakinggan salita ng Diyos. Mga taga-San Jose, ako po muna yung mananalangin. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Yesus, salamat po muli mo kong dinako sa lugar na ito upang magbahagi ng iyong mga salita. Samahan mo ko, Holy Spirit, ikaw ang mausap sa kanila. Anumang espiritu mula sa kaaway ay aking tinatapos pabalik sa hell. Nagkakampala sa akin in Jesus' name. And I release ikaw lamang, Holy Spirit, ang kumilos sa aming kalagitnaan at palibutan ako ng iyong mga angels. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen, Amen, Amen. Binabanggit sa Lucas 5:18, ang sabi ng salita ng Diyos, at narito, dinala ng mga tao na nasa isang higaan ang isang lalaking lumpo at pinagpipilitan niyang maipasok siya at ilagay siya sa harap nila. Dito mga kapatid, isang araw sa buhay ni Jesus sa lupa, mayroong isang lumpo na simula pagkabata, siya po ay lumpo na at dinala nila kay Jesus ang lumpong ito kasama ng kanyang mga kaibigan. Subalit dahil sa dami ng mga tao na nakapalibot kay Jesus at siya ay nasa loob ng isang bahay, hindi sila makapasok. At sa hindi pagkasumpong na mapagpapasukan dahil sa karamihan ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kanyang higaan sa gitna sa harapan ni Jesus. So yung mga kaibigan ng lalaking lumpo
siya ay iniakyat sa pupunan ng bahay kung saan si Jesus ay nangangaral ng mabuting balita. Dahil sa dami ng tao, wala silang maisip kundi iakyat yung lalaking lungko sa pupunan ng bahay. At siya ay nalagay sa isang tumot at itinaba sa harapan ni Jesus. Dito binabanggit ng salita ng Diyos ng mga taga San Jose na marami nung panahon ni Jesus ay nagunahan lumapit sa Kanya. Noong panahon ni Jesus, ang mga tao nagkakandarapa makita si Jesus at makakuha ng biyaya mula kay Jesus. Mga kapatid, yung panahon ni Jesus at yung panahon natin ngayon, walang pinagkaiba. Dapat ang pinagkaiba lamang noong panahon ni Jesus, ang mga tao ay gumagawa ng paraan para lumapit sa Kanya. Subalit sa panahon natin ngayon, si Jesus ay hindi na natin nakikita. Subalit, lagi siyang nakasubaybay sa atin at pinapadala ni Jesus ang mga kagaya namin upang marinig nyo ang Kanyang tinig. Subalit ang mga tao, pinapaliwala ang salita ng Diyos. Imbis na lumapit sa Kanya, pinapaliwala siya ng mga tao na para bang sinasabi nila, kahit wala kay Jesus, kami mabubuhay sa mundong ito. Doon ka nagkakamali, kapatid, sapagkat ang lahat ng bagay ay umiikot sa kamay ng Diyos. Siya ang pasimula, siya din ang wakas ng lahat ng bagay. At pagkakita sa kanilang pananampalataya ay Kanyang sinabi, lalaki, ipinagtatawad ko sa iyo ang iyong mga kasalanan. Nung makita ni Jesus na yung lalaking lungko ay ibinaba ng kanyang mga kaibigan galing sa pupungan, pinagpak nila yung pupungan at inilatag kay Jesus yung lalaking lungko. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. At sinabi ni Jesus, lalaki, ipinagtatawad ko sa iyo ang iyong mga kasalanan. Mga kapatid, mga taga San Jose, minsan kailangan natin ipakita sa Panginoon ang ating pananampalataya. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, kung walang pananampalataya ay hindi nakalulugod sa Diyos. At maraming mga tao walang pananampalataya sa Diyos. Kilala nila ang Diyos, subalit walang tunay na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat hindi nila hinahanap ang Diyos sa buhay nila. Ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos, ayaw nilang manalangin. Pero kapag kasamaan ang pinag-uusapan, ay nag-uunahan ang mga tao. Mga kapatid, mga taga San Jose,
Hanapin natin si Jesus sa buhay natin. Siya lang ang makakatulong sa ating lahat sa bawat problema natin. Pag nahanap mo na si Jesus, papasukin mo siya sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kung nais mo na si Jesus ay magalak sa iyo, kagaya ng binabanggit sa salita ng Diyos, si Jesus ay nagalak sa lalaking lumpo at sa kanyang mga kasamahan at pinakitaan sila ni Jesus ng pananampalataya. Anong ginawa ni Jesus? Pinatawad. Ang unang ginawa ni Jesus, pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Mga taga-San Jose, kapag si Jesus ay nagalak sa ating pananampalataya, ang una niyang gagawin, patatawarin kanya sa iyong mga kasalanan at lilimutin ni Jesus lahat ng iyong mga kasalanan. Dapat lang kakitaan ka ng pananampalataya ng Panginoong Jesus. Maraming mga tao ngayon hindi na hinahanap si Jesus sa buhay nila. Sa 100%, 99% hindi hinahanap ang Diyos sa buhay nila. Kaya naman, ang buhay nila ay miserable. Kaya ang tao, malapit sa kasalanan, malapit sa sakit at karamdaman, malapit sa kapahamakan, sapagkat hindi nila hinahanap ang Diyos sa buhay nila. Mga taga San Jose, hanapin ninyo si Jesus sa buhay ninyo. Ipakita niyo kay Jesus ang inyong pananampalataya sa Kanya. Ang lalaking lumpo, kahit siya ay lumpo, hinanap niya si Jesus. Maraming mga tao, hindi naman sila mga lumpo, subalit hindi nila hinahanap ang Panginoong Jesus. Dahil pa sila ng lumpong ito na binabanggit sa Biblia, na kahit siya ay lumpo, pinilit niyang hanapin si Jesus sa buhay niya. Mga taga San Jose, kung ikaw naman ay malakas ang pangangatawan, wala kang nararamdaman, bakit di mo hanapin ang Panginoong Jesus? Kailan ka lalapit sa Kanya? Kapag ikaw may karamdaman na. Kapag ikaw ay hindi mo na kaya ang mga problema mo, saka ka lalapit sa Panginoong Jesus. Maraming mga tao, ganoon ang kaisipan kapag may kailangan, saka lang lalapit sa Panginoon. Pag walang kailangan, wala rin oras sa Panginoon. Subalit mga kapatid, diyan ka nagkakamali sapagkat kapag dumating ka sa oras ng kagipitan, wala kang ibang matatakbuhan kundi ang Panginoon sa buhay mo. Tatandaan natin, si Jesus ang panimula, si Jesus ang katapusan ng buhay ng tao. Ang tanging dapat gawin ng mga tao ay humingi ng tawad sa Kanya, sa Kanyang mga kasalanan at hanapin si Jesus sa buhay nila. Kung gusto mong mahanap si Jesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kapag nangyari yun,
ang Panginoon ay nahanap ko na at laging ko na siyang makakasama sa lahat ng lakad sa buhay ko. Mga taga San Jose, hanapin ninyo si Jesus sa buhay ninyo. Bata man o matanda, hanapin nila si Jesus. Nakakalungkot sa social media. Maraming kabataan, nakikita natin na nangbubuli ng kapwa nila kabataan. Mga kabataan, makinig kayo. Lahat ng mga kabataan na nagbubuli ng kapwa kabataan, parurusahan ng Diyos. At yung mga nagbubuli na yan, hindi yan inosente, mga kapatid. Mga kabataan, huwag kayong magbubuli ng kapwa nyo kabataan. Parurusahan kayo ng Diyos. At maraming kabataan napunta sa impyerno dahil sa katikasan ng ulo. Mga kabataan, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Igalang ninyo ang inyong mga ama't ina. Ang mga kabataan, ang mga anak na masuwayin sa magulang ay pupunta sa impyerno. Kapag siya'y namatay at hindi siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan, pupunta siya sa impyerno. Binabanggit sa 1:14, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Dito sinasabi ng Panginoong Yesus, ang tao ay huwag magulumihanan sa kanyang puso. Kapatid, ang tao na walang Kristo sa puso niya, siya ay magugulumihanan. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Sabi ng Panginoong Yesus, sumampalataya lamang tayo sa Ama at sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Subalit, ang tao na walang relasyon sa Panginoong Yesus, wala din relasyon sa Ama. At sa mga darating sa sanlibutan ito, siya po ay magugulumihanan. Ang mga nangyayari ngayon sa ating paligid, mga taga San Jose, ay palatandaan na ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Jesus is coming very soon. Kapag hindi ka naniwala dito, bahala ka. Pero walang sisihan kapag dumating si Jesus at maiwan ka ni Jesus dito sa lupa. Pagbabalik ng Panginoong Jesus, ang unang bahagi ay yung tinatawag na rapture of the church. Kukunin ng Panginoong Jesus ang kanyang mga mananampalataya at isasama niya sa kanyang kaharian at makakapiling nila siya habang buhay sa langit. Subalit, ang walang pananampalataya sa Panginoon ay maiiwan dito sa lupa.
Karanasin niya 7 taon na kabigatian, na pamumunuan ni Satanas, ng Antikristo, ng bulaang propeta. At 99% ng mga tao maiiwan sa rapture of the church sapagkat binabaliwala nila ang salita ng Diyos, binabaliwala nila ang Panginoon sa buhay nila. Kapatid, kung binabaliwala mo ngayon ang Panginoon, isa ka doon sa maiiwan sa rapture of the church. Sa 7 years tribulation, maghahari ang Antikristo sa lupa. At lahat ng tao sa lupa ay tatatakan niya, persahan ng 666 sa noo o sa palad. Sa panahon ngayon, dahil modern technology tayo, maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga microchips. Mga taga San Jose, magsigising po kayo. Tayo po ay nasa mga huling araw na. Si Jesus, anumang oras ay babalik na at kukunin ng Panginoon ang mga nananampalataya sa Kanya na isinasabuhay ang salita ng Diyos araw-araw. Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dito binabanggit ng Panginoong Jesus, paulit-ulit na lang itong binabanggit sa mga pangangaral. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. O mga tao, makinig kayo kay Jesus. Sabi ni Jesus, siya ang daan. Walang ibang daan para ikaw ay maligtas, kundi siya lamang. Sinabi na nga ni Jesus, hindi ka pa nakikinig. Ang tao hindi nakikinig ay lumalakad sa kamangmangan at walang mangmang na tao papasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi na ni Jesus, ako ang daan. Ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya nating mga tao. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Singular, mga kapatid. Hindi plural. Hindi maraming daan. Isa lang ang daan. Mga taga San Jose, maging matalino tayo. Kapag hindi si Jesus ang pinangangaral, huwag kang magsayang ng panahon.